Alam nyo, bago ako nakarating dito sa Canada, nagtrabaho din ako sa Singapore. Nagtrabaho ako doon as a healthcare assistant. Ayan. So may nagtanong sa akin, no? Saan daw ba mas madaling makaipon? O saan daw ba mas maganda? Sa Canada o sa Singapore? Actually, parehong maganda yan. Pero bibigyan natin ng konting highlights yung bawat bansa na pinanggalingan ko, no? Dati nagtrabaho ako sa Singapore, ngayon naman nandito tayo sa Toronto, Canada. So sa Singapore maganda talaga. Though maliit na bansa siya, talagang very organized, mayaman na bansa, malinis, tapos talagang I feel safe pag doon ka nagtatrabaho, doon ka nakatira. Kasi kahit 1 o'clock, 2 o'clock in the morning, maglakad ka dyan, talagang mararamdaman mo na safe ka talaga. Kasi yung batas doon is mahigpit, which is gustong gusto ko kasi yung mga tao ron disiplinado. When it comes to salary, kukumpara ko dito tsaka sa Singapore, parehas lang naman halos. When it comes to ipon, saan ba mas mabilis makaipon, sa Singapore o sa Canada? Sa Singapore kasi mabilis makaipon. Alam niyo kung bakit? Doon kasi walang binabayar na insurance. Tapos sa flat ang tawag doon, apartment dito, hati-hati kami sa bayad. Can you imagine, 6 or 7 kami sa isang flat? Malaki kasi yun, parang 3 or 4 rooms ata, as in maluwang. Tapos magbabayad lang kami ng tagi-ilang daan. So malaking tipid talaga. Even sa mga utilities, hati-hati kami. So kaya mas mabilis makaipon. Ano pa? Pero ang disadvantage lang doon talaga is yung status. Work permit, S-Pass, E-Pass. Napakadalang magbigay ng PR or permanent resident status sa Singapore. Kasi nga syempre, maliit lang sila na bansa. Tapos nililimit nila yung permanent resident status na binibigay. So majority of us, syempre hindi ka magiging PR doon. Napaka labo. May mga kaibigan nga ako na nag-work sa hospital for how many years, hindi naman sila naging PR. So kaya majority of us, talagang ang pinangangarap namin magpunta sa Canada, sa UK or sa US. So ako naman napunta ako rito sa Canada, so thankful tayo doon. So isa yun sa disadvantage talaga, na ang hirap maging PR doon. So ang status mo lang doon most of the time is S-Pass, E-Pass or work permit. So magkatrabaho ka lang habang buhay. Hindi ka mukha rito sa Canada na madaling maging PR. Kasi ako dumating ako dito, permanent resident na ako. Tapos after I think 2 to 3 years, nung qualified na kami para maging Canadian citizen, mga 2 days pa lang after malaman ko na qualified kami, nag-apply na ako, gathered all the documents and everything, then sinubmit na namin. Then after ilang taon, ilang months lang, naging citizen na rin kami. So yun yung advantage saka disadvantages. Lahat naman ng bansa may advantages, may disadvantages, depende sa iyo yung advantages doon, sabihin natin sa Singapore, kita ko malinis yung bansa. When it comes to safety, gustong gusto ko yan. Talagang kahit 1 o'clock or 2 o'clock in the morning, makakalakad ka na hindi ka kinakabahan. Number 3, disiplinado yung mga tao. Siyempre takot sa mga fine. Misa nga tawag ng fine country kasi konti pagkakamali mo fine. Pero okay lang, at least yung mga tao disiplinado. Tapos yung foods ang gustong gusto ko rin sa mga hawker center. Tapos yung mga tao magagalang talaga. Tsaka masarap maglakad dun ang linis ng hangin. Tsaka syempre ang isa pang advantage na gusto ko rin is malapit sa Pilipinas. Parang 3 hours mahigit lang from Singapore, nasa Maynila ka na. So kung gusto mo umuwi, mabilis lang yung biyahe. At saka doon kapag natapos mo yung kontrata mo,
libre yung pamasahe mo sa eroplano. O, diba? Ang ganda. Yung disadvantage nga lang doon pag nasa Singapore ka is yung sa healthcare. Kasi kung may mga kumpanya ron na hindi last shoulder yung ano mo, yung sa yan, nagkasakit ka, hindi la ata yung shoulder, tapos kada check up mo magbabayad ka. Kumpara dito sa Canada, bigyan naman natin advantages dito sa Canada. Sa Canada is maganda yung lugar, maraming pasyalan kasi alam natin yung Canada is the second biggest country sa buong mundo. So napakaraming lugar na pwede mong pasyalan, talagang hindi mauubusan. Ikaw nang susuko sa dami o lawak ng lugar na pwede mong puntahan. Okay, number 2, dito is maganda yung benepisyo sa pamilya, lalo kung long term ang hanap mo. Kung may mga anak ka, may mga anak ka maliliit, Canada is one of the best. Kasi dito libre pag-aaral ng bata hanggang high school, tapos pati transpo nila walang bayad, diba? Pagka under 17 yung bata dito, free yung public transport. So malaking advantage yun. Tapos yung healthcare system din dito, yun ang isa sa mga highlight. Hindi ka na maglalabas ng pera mo sa sariling bulsa kasi nung nagkaltas ng tax, kinuha na yon. So napakalaki. Kahit nagbabayad kang tax dito, talagang sulit na sulit, lalo sa healthcare system dito. Pag na-hospital ka, hindi mo naiisipin yung perang ilalabas sa bulsa mo, bagkus yung pagpapagaling na lang sa sarili mo yung iisipin mo. Mga anak ka, maoperahan ka, hindi ka magbabayad ng pera na galing sa sarili mong bulsa. Binayaran na yun ng gobyerno. So diba ganun kaganda. One more thing, pang-apat, dito as long as qualified ka, madaling maging permanent resident dito. Yan. Tapos after few years, madali lang din maging ano rito, Canadian citizen. And mas maganda yung mga benepisyo. Yan. Kaya sabi ko, ako papipiliin ako, mahirap pumili. Pareho kung gusto yung bansa na yun, pero may mga advantages at disadvantages. So sa Singapore, nakakalakad kami kahit 1 o'clock in the morning. Dito sa Toronto, Canada, ay medyo kabado kung lumakad ng 1:00 ng madaling araw, especially pag nasa downtown ka. Hindi ganun ka safety. That's the reality. Hindi yun sa mga naririnig lang. Kumpara sa Singapore na kahit 1:00 ng madaling araw, talagang kampante ka maglakad kahit mag-isa ka. Ano pa? Dito, ang daling humanap ng trabaho. Lalo kapag ka yung permanent resident ka na, tsaka citizen ka na, ang daming trabaho dito. That's the reality. Hindi ka lang, mawawalan ka lang ng trabaho dito kapag talagang tamad kang maghanap ng trabaho. Pero yung trabaho, talagang maraming trabaho dito. Tsaka yung benepisyo ng gobyerno, maganda talaga. Para sa mga mga residents tsaka mga mamamayan dito sa Canada. Kaya sabi ko nga, kung long term talaga yung hanap mo, wag Canada ka talaga kasi lahat kayo pwede maging permanent resident, pwede kayo maging Canadian citizen. Siyempre pag naging Canadian citizen ka na, pwede ka na mag-travel sa mga bansang gusto mong puntahan. Unlike doon sa Singapore, pag nandun ka matapos yung kontrata mo, hahanap ka naman ng ibang trabaho o ibang kumpanya na papasukan. Kasi hindi ka naman permanent resident status doon. Kasi ayon lang magbigay ng PR, or kung magbigay man, very limited, nililimit nila. So to conclude this vlog, saan daw mas madaling makaipon? Singapore o Canada? Yung mabilis na ipon kunwari in a span of 5 years, mas madaling makaipon talaga sa Singapore. Yan ang katotohanan. Kasi walang maraming deduction sa sweldo mo. Dito kasi maraming kaltas talaga sa Canada, that's the reality. Pero in the long run, makikita mo yung ganda ng bansang Canada. Sa pamilya, sa benepisyo, sa status mo dito. Kasi kunwari sa Singapore, 5 taon, tapos espas ka. Samantaan dito, in a span of 3 years, pwede ka nang maging PR, pwede ka nang maging citizen. So napakalaking achievement na yun.
So kung long run, yung para sa pamilya, Canada tayo. Wala nang iba pa. Pero siyempre, sabi ko may mga advantages tsaka disadvantages. Pag nasa Canada ka, kunyari uwi ka ng Pilipinas, ang pamasahe, napakamahal. O kunwari umuwi ka ng Pasko, ang pamasahe from Canada to Manila, minsan $3,000 or more. Depende pa rin yan. Samantalang sa Singapore, di ba, mura lang. Tsaka yung number of hours papunta sa Pilipinas, 3 hours. Dito, 15 to 16 hours. Non-stop yun. So, depende pa rin sa tao. Diba? So, yun lang. Sana nakatulong yung vlog ko sa inyo. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe to my channel, Sir Alfred TV sa YouTube. At sa ating Facebook page, Teacher's Notebook. Have a great day.